Praise the Lord. Salamat nga mas kusgan gyud ang atong Ginoo kaysa nato. Sa mga panghitabo nga ato ang nadungog ug nakita, usahay bitaw kana bitawng sumhan ta maminaw nga hapit ang balik ang Ginoo, hapit ang balik ang Ginoo. Gituyo gyud na sa Ginoo nga moabot ang panahon yun nga daghan yun kayo mismo mga Kristohanon nga dili na makabantay o di na magbantay. Kay moingon ang uban nga ay naniguang bata pa ko dong. Mao na gisulti sa akong lolo. Karon nangapo na lang ko. Wa pa mangyapon ning balik. Well, wala tay mahimo kung maabtan pa ba nato ang pagbalik sa Ginoo. Basta siguradoon gyud nato nga luwas ta. Pero siguradoon gyud o sigurado gyud hinuon nga kung ikaw musalig ka ni Ginoong Hesus Kristo, hatagan gyud tag kusog nga dili mahatag sa kalibutan, dili mahatag sa kwarta, dili mahatag sa relasyon, dili mahatag sa bisan unsa nga mga butang aning kalibutana. Christianity is a personal experience. Unang kung naa ka karong kahaponon dinhi, kung naa pa si mga unahuna nga wala gi ko kasulay anang inyong gipangsulti pastor. Sulayi og duol, sulayi og pakigstorya sa Ginoo din Ignacia. Nga Lord, ingon man ka nga lami ang pagpangalagad patilawa ko nuko. Kay dili gyud pwedeng maminaw lang ta kinahanglan ato gyud sulayan ang Ginoo sa atong kaugalingon. Karon kaponon atong hisgutan ang kinabuhi ni Daniel. Dili ta manglibak niya, maghisgot lang ta. Ito, murag pagtanaw na ko sa inyong mga mata, murag kahulugo na. Murag akong giingnan na atos Mama Revel, ma'am, dungagi siguro nagbaligya yag neck pillow. Kay basig, na gusto nga okay na kay sa ko ang magduka mo, pero ayaw mo papilis ka pagkatulugon. Manindog tao, Daniel chapter 5 verse number 12, although daghan ubay-ubay nga mga verses atong pag-ablihan, for the sake of time, if you have your Bibles with you, para di ka magduka, be with me. Tubag na ko, kung gusto ka mo yung amen, say amen, para di ka magduka. Together, read, for as much as an excellent spirit and knowledge and understanding, interpreting of dreams, and shewing of hard sentences, and dissolving of doubts were found in the same Daniel, whom the king named Belteshazzar. Now let Daniel be called, and he will shew the interpretation. Daniel 6:3, Daniel chapter 6 verse 3. Ready, read. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him. Atong hisgutan karon, what manner of spirit we have? Unsa nga matang sa espiritu? Now, I'm not talking about the Holy Spirit. Unsa nga matang sa espiritu o sa pamatasan o sa mudo nga naa kita, nga atong ginabatunan sa atong kinabuhi. Two things this afternoon. But before that, mag-pray sa ta. Father, thank you sa imong kaayo. Salamat amahan sa mensahe ganyang buntag. Among gi-pray, Lord, nga padayon ka magliho karon. At at the same time, we pray for our pastor. Bless him as he preaches this afternoon also, nga mabless ang church dito kuyog ni Pastor Sunny. Ug tugyan na mo, Lord, nga taliwala sa kaigang sa katulugon na ay dugang pangagrasya nga maabsorb na mo ang imong pulong. Kamhi imong alagad
tagaig mga pulong nga magamit nimo sa pagministeryo sa imo ang mensahe sa tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Wala siya'y mahimo o wala siya'y pulos kung wala ka. Usa kami, mingduol mi kanimo o Dios, nanganghangyo sa imong presensya, tungod ug alang sa imong kahimayaan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Please be seated. Kaduha gibalik sa Book of Daniel ang word nga excellent spirit. Si Webster, di ta magdugay, because I'm planning to end this before 2 o'clock. Si Webster, kung tanaw nimo ang Webster 1828, ang first edition sa Webster, 21 ka usage ang word nga spirit. It means 21 ka kagamitan o paggamit o kahulugan ang ang gihatag sa iyang diksyonaryo. So, pero kung tanaw nimo ang konteksto sa atong gibasa, ang kahulugan nga spirit niini nga mga bersikulo atong gibasa, naghisgot ka na siya og temperamento. Imong temperament. Sa psychology, kung mutuon ta na ay ang na may mga bag-o karon nga mga temperaments nga gikuan, pero ang traditional nga temperament nga ilong giingon na ay sanguine, na ay choleric, na ay melancholic ug na ay phlegmatic. O kita tanan naataan ng upat, pero naagi mas mulabaw nga temperamento nga nasa tuwa. For example, Apostle Paul. Apostle Paul was a very choleric sanguine. Choleric sanguine means dali ra mo buto, dali ra makapangasaba. Dahil na leadership. Munang tanaw nimo ang iya ang mga sulat, grabe kabugat. Nga mo ingon siya ka mga buang-buang malemo taga Galacia. Oh, foolish Galatians, mga buangon. Munang grabe ka kuan. Dayon napoy phlegmatic nga mga tao nga nagsunog na, di gid na murag hala nagsunog. Siya na lagi paabot ang uban karag-karag na siya kay galakaw ra. Naitaw nga na. Napoy tao nga thinker, hilumon, melancholic. Nga more of dili siya mo react dayon, mahuna-huna sa siya sa iyang istorya. Si Peter was more of sanguine, impulsive. Kabantay mong Peter, siya giunang mutubag. Siya giunang mutubag. Pag ingon nilang mga babae nga, wala lagi dito, nga, nabanhaw nga tong Ginoong Hesus. Siya mo'y pinakaunang mingdagan. Pero kay mas bata-bata man si Mark, mo'y unang nakaabot dito sa lubnganan. Kay bata-bata man si Mark. So makita nimo ang ilang mga temperamento. Jesus Christ has all. Na ay mga positive na. So when we say spirit, excellent spirit, na siya nindot nga temperamento. Kabalo siya mupauyon sa iyang pamatasan sumala sa okasyon. Na siya maayong disposisyon sa huna-huna. Dili siya burokinto, dili siya hambugiro. Either habitual ba ni siya or temporaryo. Ang mood, more of temporaryo. Uy, nindot yung mood ron da. Uy, nindot lagi mong espiritu ron. Ay, natural, kay nakaswildo. Pero kung wapoy swildo, bati pong disposisyon. Ay, pag surang-surang ha, kay wala bagi ko'y kwarta. So, either kani nga espiritu naa ni nato, habitual na bagyod nato, ni ato na bagyod ning nabatasan, or epekto sa unsay sitwasyon. Bisan si Ginoong Hesus Kristo, iyang gidil ang iyang mga disciples regarding aning nga issue. Gali, kahinumdum mo atong storya nga gi-reject sila sa maong syudad, then ingon din ang mga disciples, Lord, unsa man, pag-ampo ta nga paulanan ni kalayo ning mga tawhana. If you will read that in Luke chapter 9 verse 54 and the previous verses, atulan nang i-shortcut. Pero si Kristo milingi og iyang gibadlong iyang mga disciples ingon siya nga
Ye know not what manner of spirit ye are of. Wa gyud mo nasayod sa unsa nga matang sa espiritu ang naa ninyo. Nga mangayo mo kalaglagan ani, nga mingani mangani ko aron maluwas ni mga tawhana karon inyong pakalayuhan. Walay kalainan sa espiritu ni Jonah. Kay numdum ni Jonah, nga gisugo siya, ang story man gud na, Jonah, wali dito. Nya kay being a prophet, kabalo gid siya nga murang di gid siya moadto. Sa dihang napugos siya adto, ang lakton nga storya, di ba, walihan niya, nagrepent man ang Nineveh. So minglingkod dayon si Jonah dito sa may bungtod nga atbang sa Nineveh, diyan nagpaabot nga untag kalayuhan, untag gunubon kay kaning mga tawhana, kaning mga taga Nineveh, mauni ang musulong sa akong katawhan sa Israel as prophesied by the previous prophets. Nga naay usa ka nasod nga musulong og gamiton sa Ginoo nga pantunon disiplinahon ng Israel. O kabalo siya nga Nineveh mao na ang capital city sa Assyrian Empire at that time. Kunang gusto gyud siya maguba. Karon kay wa man giguba sa Ginoo, wa man gigunob, wa man gipampatay, kay nagrepent. Tanawa ninyo sa Jonah chapter 4. Di ba Lord, mao ni ang akong rason nga numing kalagyo ko gikan nimo anong wa ko anhi? Kay kabalo gyud ka nga mapinasayloon ka nga Dios. Ang manner of spirit importante sa Dios, importante kang Kristo. In our passage atong gibasa dinhi karong kahaponon, nabasa na to ang word nga excellent nga pulong twice na associate kang Daniel. Kaduha na associate twice. Gisultihan ta that Daniel had an excellent spirit in chapter 5 verse 12 and chapter 6 verse 3. So I believe that this phrase teaches us two insights, duha ka butang nga angay po na to nga mabatunan karong kahaponon. Number one, dito bagdugay. Daniel had an excellence of spirit. Naa siya'y excellence of spirit. Ang pasabot ni excellence of spirit, dili lang kay excellent spirit, na siya'y spirito sa excellence. Ang pasabot ni, this phrase refers to the quality of character nga naa niya. It means extraordinary spirit, superior in character, ug isa ka moral and spiritual quality nga makadistinguish niya nga lahi siya gyud sa uban. Nakabantay mo na igig tao nga mabantayan nimo nga lahi gyud ni tawhana. Either excellent ang iyang pagkaburukinto, Mustan out ang iyang pagkamaldito, or mustan out ang iyang pagkatarong. This afternoon, ang gusto sa Dios nga ni nato una natong ma-develop is the spirit or the excellent spirit. It is a character quality nga gani giwali ni Pastor June ganina ingon siya nga learn of me. Katon gikan kanato kanako ingon si Jesus Christ, learn of me. And the first thing that we are to learn about Christ is His character. I am meek and lowly in heart. That is an extraordinary spirit. Kaya nga naman, humility is always connected to salvation. Wala ta naluwas o dili kita maluwas kung dili ta humble. Moyon mo? Kung hangtod ro nagunahuna ka nga nakay na contribute sa imong kaluwasan, di gyud kaluwas. Kung nagunahuna ka nga ang kaluwasan nagdepende sa imong pagbuhat, di gyud ka maluwas. Kaya ang kaluwasan wag ilabot atong binuhatan, wag ato. Humility is a major doctrine regarding salvation. It is a spirit nga naa diha ni Jesus Christ. And as we continue, Daniel had an excellent spirit despite of his circumstances. Makita na to nga Daniel chapter 1 verse 3. Makita na to diya ang iyang situation.
In Daniel chapter 1 verse 3, and the king spake unto Ashpenaz, the master of his eunuchs. Now you have now the idea there. The master of eunuchs. It means, kay master of eunuchs, ang tanang under niya, mga eunuko, usab. Nakaila mo eunuch? Kasi wala nakaila og eunuch. Ang eunuch, lalaki na siya nga gikapon. Oh, sa klarong pagkastorya, gikastrate. Kung sa Latin pa castrate. Una ka ng mga karaan nga mga choir sa unas Italy ka ng mga bata para ma-preserve ang ilaang nga tingog, murag ka ng tag-as matingog, ang uban ana i-castrate para dili mo abot og puberty nga magalana lang tingog, mag-usab-usab. So despite sa iyang situation, then tanawon nimo that he should bring certain of the children of Israel, certain pinili nga mga anak o mga Hudiyo o mga Israelites sa kaliwat sa nobility or royalty. So si Daniel was no ordinary young man. Usa ka batanon nga siguro gibuya na siya dito kay batanon naman siya, so nagsugod na siya. We don't know the story, the Bible was very silent, pero ang mga Hudiyo ani nga time, they marry at a very early age. Bata pa kayo magminyo ng mga Hudiyo ani sa ilang kapanahunan. So you could imagine a 16 years old, 17 years old, 18 years old, gi-prepare na siya siyang ginikanan para maminyo sa ilaang kaliwat o sa ilaang katribo. I don't know, na nagisaitan-saitan si Daniel, and now at the same time, napildi sila sa mga Assyrian Empire dahil tungkol kay part siya sa royal blood. He was no ordinary person. Dili ordinaryo nga person he was treated as a prince among his people. With a future wife siguro, just maybe, you can just imagine. Then all of a sudden, gidala ka sa strange land. Nakita nimo ang imong mga loved ones gipamatay sa imong atubangan. Nakita nimo ang ubang mga kaliwat nimo gipamunggutan og ulo. And Assyrian people were very, very cruel nga ang katong ilang gipangbuhi nga mga royal blood, ang uban ato labi na katong dagko na kaayong mga posisyon, ilang laplapan ang lapalapa og ilang ipalakaw. Ilang kasuway na mong nalaplapan mong lapalapa. Di gid lalim. High school pa ko nga ang akong tiil na suksok sa ligid sa bike, ang spoke ming ana sa ko ang lapalapa for 1 week. Di ko kalakaw tarong kay nawala ang panit sa kong lapalapa. And when I read this and when I read the history, ko dili lalim. Ang uban, dili tanan, ang uban, labi ng mga batanon, sama nilang Daniel, nga mga gwapo, mga royal blood, mga noble people, ihimong eunuch, para di na musanay. But despite of that situation, makita nimo diha nga ang description sa Ginoo saya is Daniel had an excellent spirit. Now, this is a great challenge for us. Mo na balik-balikon nato, character is not based on environment. Do you believe that? Of course, environment can affect, pero when you know better, kung sa diha nakabalo na kas kamatuoran, ang kaning environment na ginahinay na po na siya og kawalay epekto sa atong kinabuhi. That's why we grow in our knowledge. Mayng hapon. Sa dihang makagrow ta sa atong knowledge, o the more ta nga atong i-apply ang knowledge nato, na develop nato ang usa ka habit, so that ang atong environment, ang ato ang history, ang ato ang kahimtang, wala na epekto sa atong pagkatao.
If of course, mauyon ko, nga, anak maguna siya, kayang palibot, tanawar ang mga pud, makasabot man po ka, kay way nagtudlo niyag tarong mo nang laing anak po siya. Well, partly, oo. Pero once nakabalo na kas kamatuuran, nimo. Kung tugutan pa ba nimo ang imo ang situation, ang imo ang sirkunstansya nga mo apiktar sa imong pagkatao. Nga kabalo naman tas kamaturan. Nakuha ko ninyo. Napamuliha. He had an excellent spirit despite of his circumstances. And Daniel had an excellent spirit despite of adversity. In Daniel chapter 6, kontrahan siya. Unya, ang balaod sa Babylon at this time. Ang balaod ani is kung unsay na signify na butang sa iyang ring sa hari. Mismo ang hari, dili gyud na siya pwede makabali. Dili niya pwede i-retract nga, ayaw na lang. Dili pwede. Once nga iyan na lang napirmahan na ilang time sa unang panahon manggod, ang signature sa hari dili pare sa tong signature nga ana sing-sing. Nga na ay logo niya dito dayon, maglanay din sila wax. Then samtang init pa tong wax, iana din niya diha aron muluta dito ang dagway sa iyang ring. That means okay na sa ang hari mo nag-signify. Karon kay pagtanaw niya kay si Daniel man diay nga iyang pinakapaborito nga presidente sa tanan. The president above the presidents nga iya ang gibutang. Mao man gid ay gi-undermine sa mga Babylonian nga mga princess. Wa siya mahimo. Then muna magbabasa na to in Daniel chapter 6 just quickly so that we know the story. Then the king commanded and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, thy God whom thou servest continually, he will deliver thee. In verse 17, as we continue, the Bible says, and a stone was brought and laid upon the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet. Mismo ang katong gibutangan nilang signet gyapon, gisiliuhan gyapon sa sing-sing sa hari. Nga way pwede mo bali, way pwede mo bungkag ato gawas kon miabot na ang intended nga time nga minghupas na ang balaod. So he sealed it with his own signet and with the signet of his lords. Apil ang iya ang mga under niya nga mga lords. Apil dito og kwan. Apil dito stampa silang ring that the purpose might not be changed concerning Daniel. So wala na gyud. When it comes to the government at that time, wala na gyud siya. Priso gyud siya. Patay gyud siya. Then the king went to his palace and passed the night fasting. Neither were instruments of music brought before him, and his sleep went from him. Daghang pang mga misaya na, ngano miabot ang hari ug ingani? You know why? Because of the influence of Daniel. Kaya kung badlungon pa sa Daniel, una, di siya mapresidente, tanang presidente, ug wala siya epekto sa iyang hari. Mayroon po ito tukob to sa leon dito, pasagit to. Pero ang hari, affected kay siya, kaya gano'n. This is somebody that I cannot afford to lose. Because he has an excellent spirit. Sa ato kahang grupo, malipay ka sila kung mawala. Tao mo hila kung mawala ta kay kasayang, nawadaan ta kay. Pero say, makaingon ta sa uban nga, ay marapog bingkuan na to, badlungon kito. Mamilit ta. Amen. And then the king arose very early in the morning, very early, and went in haste unto the den of lions. In verse 20, the Bible says, and when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel, and the king spake and said unto Daniel, O Daniel, servant of the living God. Now how come the king, who is serving a pagan God, karon iyan ang gigamit ang ngalan sa Diyos ni Daniel? Influence. Ngano na may influence? Kay maayo magbatasan si Daniel. Excellent man niyang spirit.
Now, he was not perfect, but the Bible called him, he had an excellent spirit. Nindot kayong yang espiritu. O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou servest, continually able to deliver thee from the lions? Then said Daniel unto the king, O king, live forever. And you could just imagine the surprise or the joy, the joy of the king. My God hath sent his angel and hath shut the lions' mouths, that they have not hurt me. For as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Kabalog yun ang Ginoo. Kabalog yun siya nga wag yun ko'y sala. Kabalog yun siya nga how loyal am I to you. Despite of the adversity, nagpabilin si Daniel sa iyang maayong pamatasan. And it's a great, great lesson for all of us. Kabalik-balikon yun nato ni, as Christians, we are the people of God. And because we are the people of God, we are not people of emotions. It means wala ta gipanag-iya sa emosyon, gipanag-iya ta sa Dios. Binisayo na to na, people of God means katauhan sa Dios. Mga katauhan nga gipanag-iya sa Dios. Tama, dili? So when we say people of emotion, it means ang emosyon mo'y nagdiktar na to. People of circumstances, people of situations. Of course, in our humanity, na mapiktaran man kita. Ako mapiktaran ko. Mapiktaran ko usahay sa mga issues nga may tabo sa akong palibot. Munang usahay akong shut off akong social media kana maghimo kong lesson. Makita ko ang mga uban nga mga nanapod ni tingog na sa ning tawhana nya gabula-bula lang ba. Nya mabalaka ka unsay nahitabo sa Middle East. You know why? Ano mabalaka ta? Because Middle East is, that's where our fuel come from. Nya nagbalita na sad nga na 1 peso nga unsay tawag ana? Price hike karon si manaha sa gasolina. Kasi nakabasaan na nga news na ay price hike. Kunya natay giplanuhan nga lakaw nya mingon din si isa kay igsoon na to nga kung mag-price hike niya basig moabot kay gubat sa Middle East pastor no basig moabot nagutsinta ay lang tawon nagutsinta. Nakakabalakan and situations in reality mapiktaran ta. Di na to na i-deny. Maglagot ta makakita sa dagway. Di na to na ma-deny. Emotion ba yan na? Tinodili. Di na to na i-deny. Ako maglagot ko. Lakoy times nga makadungog ko na imang libak na ko. Niya gisultihan ko. Makaingon yun ko. True. Biya siya. Ano man, maapektaran ka. Masakitan ka. Unya sa tanang storya, kita ba bida sa atong kaugulingong storya. Kita rabi sakto sa atong kaugulingong storya. Di mo na ma-deny. Because you know your reasons. Kabalo ka sa imong rason. Pero ang pangutana, ang imong rason ba kung itandi sa katibuk-an nga sitwasyon, sakto ba o dili? Basta sakto ka. Pero di man na mo'y basihanan kung ang imong paminaw, sakto ba kag dili? Tanawon man ang imong katibuk-ang storya. And how do we address that? How do we address the reality of our humanity? Di ba tuol kay Kristohanon ta? Sige lang ta, praise the Lord, hallelujah. Isagpa na ka diha, ingon ka, praise the Lord, hallelujah. Kaya ingon ko siya, in everything give thanks. Di baka kakasagpag balik? Nung one time, nabikil ko sa manager sa Jollibee. Dugay na to, that was about almost 10 years ago. Nabikil ko, kay sayo po to niya, ming dako kong tingog, ako siyang ikasabaan. In English, nag-English kaloy. I was standing here for 10 minutes and you did not even say nga kaninga terminal is already closed. Kabalo ka, nagkita ta.
Nagtindog ka sa kutubangan na good evening pa. Nya 10 minutes after nga, sorry sir, tuwara lang linya dito kay close na ni. Di usay akong nabuhat, ulbo akong kaspa. Ang akong asawa, siya nga, relax lang pang, relax lang. Naku, kay kagkingog pang. That's the reality of my humanity. Pastor ko pero masuko ka. Pero dili po skandaluso nga nagwild ko. Ming dako lang yun ang tingog. But how do we address that? We go back to the Lord Jesus Christ. Ingon siya, come unto me and learn of me. Every time you get angry, nga makita na nimo nga mura kasumbago na ka, ingon lang Ginoo, come unto me, all ye that are heavy laden, all ye that labor and heavily laden. Nabugatan na kay ka sa imong kagulingon nga sige pinugong. Hala duol ako, iyagyag na nako dinhi imong kasuko, iyagyag ang imo ang kaulaw, iyagyag tanan. But learn of me. And what do we learn about the Lord Jesus Christ? Is despite of cruelty, despite of injustices, ito kayong wali ganina, who for the joy that was set before him, he endured the cross. That was meekness. Meekness when he said, nevertheless, ang imong will may matuman, amahan. Di ko gusto ani. You know, it's okay to say the Lord what you feel. Jesus Christ told his Father what he feels. Lord, pwede mo labay ni amahan, pwede ni mo labay. Di ko mo inom ani. Pero at the bottom line there, kakita ang amahan nga, Lord, despite of this amahan, ang imong kabubuton may matuman. Muna'y pinakalisod mo yung Jesus Christ, learn of me. You know, come to me, learn of me. Learn of me. Daniel learned the character of God. He had an excellent spirit. Daniel's excellence was integrity under pressure, consistency in prayer. Wa magyulaing makahatag nato og kusog, prayer ramang yun. I tell you, anang gikapoy na ka, gilaay na ka, di gani ka mo pray, di gani ka ganahan mo pray, that's the time nga you need really to pray. Mo ginitudlo sa mo ni Pastor Noel sa una, when you find it hard to pray, that's the time you pray the hardest. Sakto gyud ka Pastor Noel kay kanang first 5 minutes mura na ka ga-warm up sa usay laglatagaw pa imong utok wa pa pero moabot na ka imulag yung i-discipline ko no I need to stay mulingkod jud ko dinhi mulingkod jud ko magkigstorya gud ko sa Ginoo. That's how mura gid na stay in prayer. Even as pastors, please sod kayo. Labi na paglingkod nimo akong napay ng lesson 3 wa pa nahuman yan nanay mag-session 2 karong Sunday. Dahil nanay nanawag nako kay nangayo og lesson sa Sunday school. Dahil nanay nagkuhangyo sa ko nga pwede mang pahimog lesson nimo pastor. Right now I'm making 3 lessons for 3 churches. No, 4. Hangyo sige. Now how do we divide that? Paglingkod pa lang nimo daan ang imong nona, hala ang iyang lesson na ulahin ako 1 week. Hala nonon. Murag good pod. Pagsugod niyo lingkod, magunahon na din mo. Hala kung hugason nun. Hala kung nilabhan ganira ra tong buntag na to lang ako ang tinigway nga kanding matilasan to. Parihara man ta. Ay mo pagunahon na nga lahi mo parihara tagi atubang. Daghan tagi pangatubang ang akong exam ugma ang ako ang tanan kamo mga estudyante. But the only way wagi laing pamaagi ingon gyud si Jesus Christ, come unto me. And that is prayer. Individual prayer. And he was faithful in his administration and he was calm. He has a calm wisdom increases. Wala siya mingdagan dahil sa hari nga dili ni unfair. I am your number 1 president then imo kung ikaw wa kay makitang protest. Pagkabalo ni Daniel nga unsay nahitabo. Okay, wala na koy mahimo.
Nya kabalo siya sa balaod nga nasiliuhan naman sa hari o mismo ang hari di na makabali. Where do you go? Let's go to the rock of our salvation. Muna ingon sa usa ka kanta. Where do I go when there's no one else to turn to? Who do I talk to? It was a character-based excellence. That's the first thing. And the last, di lang kay na siya ay excellent spirit. Daniel had a spirit of excellence. Because of his character, ang iyang espiritu is for excellence. Dili siya gusto og kanika okay na ni, maora ni. Kung napay kanindot, iyan ang buhaton. You know, you cannot have a spirit of excellence if we do not have an excellent spirit. What's an spirit of excellence? Spirit of excellence means doing things at the highest quality. Muna ka mo mga choir members, di lang kay naamoy excellent spirit, dapat naamoy spirit of excellence. Napay mas nindot anang atingong mahatag ni mos Ginoo eh. Kung mag-vocalization mo, give your best sa vocalization. Kamu mga facilitators, you can do more. You can study more. Napakay mas nindot nga makalot ana sa inyong discussion, sa imong pagtuon sa balay, before ka mo atubang sa imong grupo, imo na nang gitun-an, ako ning i-question kay wa nang na-appeal ni Pastor Carl, pero amo ning i-discuss. I want to do things the highest quality possible. Kutob sa pinakanindot nga mahatag ihatag dili kay okay na na. Ay tuo kana mo na sa Ilonggo, pati kasi na. Uy, di kulang pa na. Moingon na itong akong ante, pati kasi na. Auntie, magdalita kay malita. Ay pati kasi na. Ilongga man ako ang mama, yang igsuon mo yung nagkuhan. Auntie, ay pati kasi na, temprano pa. Sa'yo pa kayo, temprano pa. Pati kasi na, ito ka na. No, as Christians, we do things to the highest quality as possible. As much as possible. Kung muna makaya, okay ra. Di ta ma-frustrate na. Pero kabalo ang Ginoo kung ato bang gibuhat ang pinakamakaya nato. Performing task with diligence. Silhigi ni, pagbalik sa gasugo, kanira gisiligan, way labot niya. Ano man yung manigapil? Kanira manggod imong giingo. Ano man manigapil nire? Siyang makag-ingon pastor nga tao, apil ni nire. Lami estudyante na sa una nga, ako may monitor. Ay, mag-high blood ko. Iko kisam, asa man ni kisa bigini ka limo. Ingon man ka kuya nga kanira way labot ni wa po nako apila. Munang ang tawag nako ana nga mga tao kay step 1. Step 1, step 2, step 3, it means hay kaning tao kung musugo ka ng tawhana kay step 1 sa ka. Kaya bang kani silhigi apila ni dahil pagkahuman kana. Step 1, step 2, step 3, step 4. Kay naamang gitaw nga ingana. Pero kamo pong natudluan, kita pong natudluan og step 1, step 2, step 3, kapulo na tagabalik-balik, nakakaton na punta, oy. Napa mo diha? Let us have an excellent spirit, nga dali ra tutudluan, because we have an excellent spirit, now we can do excellent things. Ganahan ko anak niya muluto. Sa una kay naagi ko pero karon na-improve. Ganahan ako niya. At least na improvement. Di kay mo lang gihapon, pastor. Kumusta? Mo lang gihapon. Let us perform. Atong buhaton ang mga tasks nato nga with diligence, kugi. Pag humaglaba, hipuson ang mga planggana.
Silihigan ang mga tubig nga nalanaw. Kani nga na ba? Pag humagluto, hipuso ng gilutuan. Di kay biyaan lang po diha mga kalat, bahala na mo kay basta nagluto nako kamunay hipos diha. No, that's not the way Christians do it. As Christians, diligent ta. Kabalo ta unsay maayo, unsay dili. Unsay nindot ug mas nindot. So una kay bata-bata pa ko, ako'y mangunay sa basa closing, mangunay kog kuan kay bata-bata pa man, mangunay og decoration. Reklamo na si Sir JR. Pastor, alas 11 nakatulgo na kay ko pastor, ganina patang hapon diri. Akong permito bag, nahuman na tawa pa. Siya wala pa. Hanto di ko konbensido sa atong decoration, di ta mga tulog. Kalot. That's how I was trained actually. I was trained. Palaod sa kong mama sa una, pag ulan og sa dili, gabi og sa dili, kung naay mga hugasunon diha sa panggira o diha sa lababo, way mga tulog hangtod dili na mahugasan, dili matrapuhan ang lababo og mauga, og malabhan ang trapo og ihalay. Alas 12 na ay wako'y paki. Di ko gusto mo matang nga naay hugasunon. Unya, ulan, walay flowing water, mo ato paglikod, magbumba. O muna'y balaod sa kong mama. Makamata, pag mata niya na, nganong gidamok naman yung trapo din eh. Siya ako ra ng labhan, dili, pag uman og gamit sa trapo, kusuhi, dahil ihalay. Tiyaw mo na, ang trapo na mo sa plato, almirolan. Ang uban rin nyo, nakabalog ko sa almirol. Trapos plato ba, almirolan pa. Unya, alaunan, naskadlawon. Suko na, pukawon. Di ka mo eskwela kung di na mahugasan ng plato. This spirit focuses more on high work ethics. Sa mga kumpanya karon nangita silang tao di lang kay talented kundi taas og work ethics. In our church, I am not so much about talent. I am so much with character. Kay kang character, kung naay character ang tao nga nindot na siya work ethics, matudluan na siya. Pero kung talented nga tao niya, way karakter, bisan pag-unsa nimo ka talented, wag gyud ganahan mo hire nimo kay wag gyud tay batasan. Tinubi na. If we cannot be taught, kung di ta matudluan, wala tay work ethics, wala tay taas nga work ethics, muna karon nga generation, uso ang quiet quitting. Kasi nakadungog ana, mga batanon. Quiet quitting. Well, there's wisdom in that, pero nasubraan na po ng mga batanon ron. Pag alas 4, bahala na kanya, biyaan. Kabalo pa ka nganong number 1 ang Pilipino sa workforce sa tibok kalibutan because of our high work ethics. Ang ubang Amerikano, sa mga Americans, pag abot, nagtingog alas 4, ibisan isa na lang na, kalansang ang idukdukon, biyaan yun na. Kaya alas 4 na. From Pinoy kay, oh, you're still here. I'm just finishing this part. Then I'll go home. Di ta mangwinta og trabaho as Christians. Ako'y galungag na, ako na po'y pahugason. Manang mo bright lagi og mathematics ni mga bata basta trabaho. Kabalo mangwinta. Then mo bright og history. Kaya man, nakahinumdum siya, kanusa siyang last ng laba. Ako gahapon ng hugas, diya ganinang buntag, ako'y nanarapo sa salog. Tumiaging simana, ako mo'y nanilhig, at iyaw mo na, pati ang miaging bulan. Hinumduman, kabalo mo kwenta, kabalo history. Parents, if you want your children to have good work ethics, give them chores. Di ko manglabas imong sininaimo na, di ko manghugas, bahala ka diha.
That's the law. Muna'y nadak-an ako, actually muna'y nadak-an ako. Unsa man, kung di mo manghugas ron, mo ragyapong plato at inyong kanan unyang paniud to. Oh, balaod na. Eh, di man mo manghugas, di ko manghugas. Mo ginaingon sa kumama niya, isok ito kung musay mo, stricto siya nga, ako'y nangitag kwarta, ako'y nangitag para pagkaon ninyo, ako pa'y na merkado niya, karon ako inyong pahugason, usa ko, mochacha. Kasi nakaagi siyang ginikanan na. Usa ko, mochacha. He has professional standards. Tuhara kabutang ang gusto sa Ginoo nato. Have an excellent spirit means character and do excellent things. Best, Daniel had a spirit of excellence because what? He chose to excel in learning. He chose to excel in learning. Uy, alas dos na. Usay gingon diha, hatagi kog mga tao nga batikan, naiutok, ingon ang hari, and the king spake unto Ashpenaz, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and of the king's seed, and of the princess. The Bible says in verse 4, children in whom was no blemish, but well-favored, mga gwapo, way tatsa, and skillful in all wisdom. Pasar si Daniel, and cunning in knowledge, understanding science, and such has had ability in them to stand in the king's palace. Na proper decorum, kabalo mo atubang og mga tao. Kabalo siya mo estimar og tao. Di siya bastos. Di siya ngumutanaw nga, kani ordinaryo na ni, bastosolo na to ni kay kani, hari ni kilang tarungon. Kabalo siya mo atubang og tao, nga na'y pamatasan. Di po siya insecure. Nga di ko, maulaw ko. Munang gina-train mo na mo mga young people, nga mo atubang mo og mga dignitaries, kaya someday you will be professionals and you want to be successful. Nga usaw niyo mo pag-atubang og mga dignitary, nga karon palandaan, maulaw ka. Ayaw ka ulaw, bahalag wa kay profesyon. Kumusta ha? Tanawa sa nawong, sa mata. Bahalag doktor na, kumusta ha? Tinod na. When you shake hands, look at the eyes and smile. Bahala pag doktor na, bahalag mayor pa na. Do not be intimidated. Kaya wala po ka nagbinastos. Amen. Wow na to na. Anak, tas ginoon niya, baka nanatag, hey, sir, okay na lang, di mo na humility. No, that's not humility. That's insecurity. Humility is, you know, wato ko niya, kabalo ko mo istimar. Ay sir, maing hapon. Ali sirs, dayon, ma'am, usay ato. Kailan makatunan na, labi na sa mga young people. Regardless kung na ba kay profesyon o wala, kay di man na mo matters kinabuhi actually. When it comes to God. Daniel had all those. And the king appointed them daily provision and so on and so forth. Number 2, he chose to excel in his faith. And we know the story. Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat. Hudiyo ko, pakanon ko niyo baboy? Pakanon ko ninyo ulang, lobster? Iko. Kristohanon ko, dalitan ko ninyo og beer? Di pagid bugnaw. Reunion na mo one time, kasal sa ko igagaw, gidalitan ko og hubog-hubog na akong pag-umangkol. Cool ba? Inom, di lagi ko. Sige na, cool ba? Ikaw, dili lagi ko mo inom. Ikatulo siya nga, ikaw ba? Kabalo ka pastor ko, niya imugi kong taga-ag beer, unsa umang ka nako? Ugingnan yun ako, pili lang kag-usaon ka nako. Kabalo kag pastor ko, imugi kong paimnon. Dagan ang ako igagaw isa. Sorry gaw. Gihapak niya so. Ikaw ba? Kabalo kag pastor ni mong angkol. You know, there are times like that nga you have to stand. Dili lagi ko, kabalo biya kag Kristohanon ko, inyo kung ano na. Napag yung nagtanaw. Mayroon ba itong kita-kita ra? Bitaw. Kumidya na kay nagduka ng uban ninyo. Clark, katapusan Clark.
He chose to excel in his habit. Excellent, na siya spirit of excellence. Kaya nga naman, iyang gipili ang nindot nga habit. He did not only chose an excellent habit, he chose to excel in that habit. Usay na igingon sa Bible, nag-pray siya, balik ko, pray siya. Usay na sa blue, as he did what? Aforetime. Sa naanda niya, way makausab, ako namaning nahabit. Sama sa iyang gibuhat kaniya adto. Gibawalan na ba sila, nanabay balaod, nga bawal ang mag-pray, gawas gatosari? Yes. Usa may, kamatayon. Pero ingos Daniel, as he did aforetime. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went to his house. He prayed, give thanks to God, as he did aforetime. Clark, not only he chose an excellent habit, dili lang kay iyang gipili ang nindot nga pamatasan o batasan, iyang gipaningkamutan sad nga mo-excel siya diha. Puslan man nga magkinabuhi ta nga Kristohanon, tarungon gyud nato ning pagka-Kristohanon. Bahalag na ay magkasipyat-sipyat, na manaway nga, patugag-tugag simba, wala namang gihapon, ay bahala na, basta na ning kamot ko. Kaysa magpasagad ko sa kong kinabuhi, gawa na ko'y buhaton sa akong bati nga batasan. Okay man na mag-struggle ka, kay timailan na siya nga buhi imong conviction kay nag-struggle ka. Kay kung wa na kay struggle, it means pasig wa ka naluwas. Di ka buhi. Ngano wa may away, ngano wa may konsensya. Christians this afternoon, let us go to the Lord Jesus Christ and learn of Him and get from Him an excellent spirit, so that when we have that excellent spirit, we can choose to excel. Do things that are excellent. Ingon si Apostle Paul, and we'll end here. Clark, please. Seek ang itaag yun that you may excel to what? To the edifying of the church. Kabalo ka sa underlying situation, anang kanus aman ma-edify ang church kung magkasinabtanay, kung magtinabangay. Kanus aman ta magkasinabtanay, magtinabangay, magpinasayloay kung naatay maayong batasan. Kay maayong pamatasan ang forgiveness, maayong pamatasan ang cooperation, maayong pamatasan ang pag-support, maayong pamatasan ang pagtinabangay. Amen? We can build a good church if we support our pastor. Kaya ang support is a good character. That's an excellent spirit. Let's pray. Father, thank you, Lord, for the life of Daniel. And we pray, please, Lord, give us an excellent spirit so that we can do things that are excellent things in our life. That we have the spirit for excellence. We will not settle for less when it comes to you. Salamat kayo ug among gipray nga ikamoy magpadayon og bless sa among pagbulag-bulag karon. In Jesus' name, amen.